Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga sign kung nagiging effective ka nga ba bilang leader. Leader ka ba sa community nyo? Leader ka ba sa church nyo? O kaya naman, isa ka sa mga may malalaking responsibilidad sa school bilang leader? Or leader ka ba sa trabaho nyo? Kung oo ang sagot mo, para sa iyo ang video na ito dahil malalaman mo kung effective ka nga ba bilang isang leader. Baka may nakakamiss sa inyo ng mga ganitong klase ng content, yung tungkol sa personality development. Dahil kung mapapansin mo, puro na lang ako public speaking or communication skills. Kaya sa mga nakakamiss ng mga content about personality development, panoorin mo itong video na ito hanggang dulo at may matututuhan ka dito. Okay, simulan na natin. Isa sa mga sign na effective ka bilang leader, marami kang nahihit na goal. Kapag tayo ay nasa trabaho o kaya tayo ay nasa school, meron tayong mga bagay na kailangang gawin. Siyempre, bilang leader, nagseset tayo ng mga goal at yung mga goal na sineset natin ay depende sa mga kakayahan ng mga member natin. At yung mga goal na sineset natin bilang leader, dumedepende din yan sa mga bagay na madalas nating na-achieve. Siyempre, kapag marami tayong nahihit na goal or marami tayong mga bagay na na-achieve, depende sa sineset nating goal, isa yan sa mga sign na nagiging effective nga tayong leader kung ganon. At kapag may mga bagay din tayong na-achieve kasama ang mga member natin, yun yung time para i-improve din natin yung goal na kailangan nating iset. Or kailangan din nating taasan yung goal na kailangan nating kunin. At kung ganon man ang nangyayari, ibig sabihin nag-i-improve kayo bilang group or bilang team. Siyempre bilang leader na nag-handle ng mga tao, may mga time na pumapalpak ka rin sa mga goal na sineset mo. Kasi tao lang naman tayo, di ba? Natural lang sa atin ang magkamali. Natural lang sa atin ang mag-fail. Pero kung effective ka bilang leader, mas marami kayong mga bagay na na-achieve kaysa sa mga bagay na hindi nagagawa. Bibigyan kita ng halimbawa. Halimbawa, kung competition man yan, sa 10 group or sa 10 team na kalahok sa competition, ang goal nyo ay maging 3rd place man lang. Yun lang muna yung sinet mong goal. Depende sa mga gamit nyo or depende sa kakayahan ng mga member mo. Kung na-hit nyo yung goal na yon or mas malapit doon, ibig sabihin nagiging effective ka bilang leader. Lalo na kung mas mataas pa yung na-hit nyo. Next sign na effective ka bilang leader, nire-respeto ka ng mga member mo. Bakit ka nire-respeto ng mga member mo? Siyempre, may kanya-kanya silang dahilan. Ang mga obvious na dahilan dito ay may respeto ka rin kasi sa kanila. Maayos yung pamamalakad mo, good influence ka, may mabuti kang impluensya sa kanila. Kung ano man yung sinasabi mo sa kanila, kung ano yung tinuturo mo sa kanila, isinasabuhay mo. Maaaring nabibigyan mo sila ng halaga or naibibigay mo kapag meron silang kailangan. At iba-iba pa sila ng dahilan kung bakit ka nire-respeto ng mga member mo. Mapapansin mo yan kapag wala kang naririnig na masamang sinasabi tungkol sa'yo. Hearsay man yan or sinasabi sa'yo ng direkta. Ngayon, kung marami kang nababalitaan na maraming tao ang merong hindi magandang sinasabi tungkol sa'yo kapag nakatalikod ka, baka kailangan mong i-check yung pag-uugali mo or kailangan mong i-check yung pamamalakad mo bilang leader. Maaaring kinagagalitan ka or maaaring pinagtatawanan ka nila nang hindi mo alam. Kasi kung mahal ka ng mga member mo, nire-respeto ka ng mga member mo dahil effective ka bilang leader, hindi mo mararanasan yung mga ganyan. Maaaring may ilan-ilan, maririnig ka, may mababalitaan ka na hindi magandang sinasabi tungkol sa'yo, pero bibihira lang. Maaaring may mga hindi magagandang sinasabi sila tungkol sa'yo kasi may mga tinuturo ka sa kanila na hindi mo naman isinasabuhay. Pwede ring dahil ang tingin mo sa kanila ay parang mga sunod-sunuran lang. O kaya marami na sa mga member mo ang napapahiya, nawawala na ng confidence dahil sa pagtrato mo sa kanila. Kapag ganyan, asahan mo na hindi ka talaga re-respetuhin ng mga tao. Pero kung hindi ka naman nakakaranas ng mga ganyan, ibig sabihin, nire-respeto ka ng mga member mo kasi nagiging effective kang leader sa kanila.
Next sign na effective kang leader sa mga member mo, ito na yung sa tingin kong pinaka-the best sa lahat. Yung naipapalabas mo, yung kakayahan ng mga member mo. Halimbawa, yung isang member mo, wala talagang confidence na humarap sa maraming tao. Pero bilang leader, ikaw lang yung nakapagpagawa nun sa kanya. Ibig sabihin, effective yung strategy na ginawa mo para ma-boost yung confidence niya. Kung ang isang tao sa ibang team, hindi siya kumikilos, hindi siya gumagawa, hindi siya sumusunod. Pero nung nailipat sa'yo, pagdating sa'yo, naging masipag siya, naging productive siya. Basta nadadagdagan mo or napaparami mo yung skills ng member mo or kung ano man yung skills nila, mas napapaganda mo pa yon. Isa yan sa mga sign na effective kang leader. Nagagawa mo yung trabaho mo bilang leader sa kanila. Kasi kung hindi mo mapalabas yung potensyal ng mga member mo, maaaring hindi nagiging effective yung ginagawa mong strategy para sa kanila. Next sign na effective ka bilang leader, nag-grow ka bilang leader at nag-grow din yung mga member mo. Sa pagiging leader mo, marami kang natututuhan, maaaring mas tumatalino ka, maaaring mas humahaba yung pasensya mo, maaaring mas nadadagdagan pa or lumalawak pa yung mga bagay na kaya mong gawin. Simula nung naging leader ka at nagkaroon ng responsibilidad sa pag-handle ng mga tao, mas gumaganda yung ugali mo or mas natututo ka kung paano magtrato ng tama sa iba. At kung lahat ng mga bagay na yan ay nai-experience mo at nai-experience din yan ng mga taong hinahandle mo, ibig sabihin effective kang leader kung ganun. Kasi kung matagal ka nang nagiging leader tapos mas lalo pang lumalala yung katoksikan mo at yung mga member mo, yung mga taong hinahandle mo, napapalabas mo rin yung katoksikan nila. Kapag ganun, baka hindi ka para sa leadership. Kung baguhan ka bilang leader tapos nagiging toxic yung ugali mo kasi nga nahihirapan ka, understandable yon kasi nga bago ka pa lang, hindi ka pa sanay. Pero kung matagal ka ng leader tapos ganyan ka pa rin, mas lumalala ka pa nga, baka nga hindi ka para sa leadership. Kasi may mga ganun sa una, di ba? May mga naririnig tayo sa ibang tao na sinasabi nila na ayoko mag-handle ng ganito, ayoko mag-manage na ganyan, naasar lang ako, hindi ko kaya yung hirap, hindi ako para dyan. Okay lang yon para sa mga bago pa lang, pero sa mga taong matagal ng leader, matagal nang nag-handle ng mga tao at ganyan pa rin siya, naapektuhan na yung mga taong hinahandle niya, maaaring sila yung mga taong mas gusto na sumusunod kesa magpasunod. Next sign na effective ka bilang leader, marami kang problema na nare-resolba. Siyempre bilang leader na nag-handle ng mga member, dumarating yung time na nasasabi mo or nasasabi nyo na, nako, parang hindi natin magagawa to kasi may dumating na bagong problema. Pero bilang leader, dahil nga effective ka bilang leader sa kanila, nasosolve nyo yung problema nyo na yun. Nagiging resourceful kayo. Para sa'yo bilang leader, kapag merong problemang dumating, hindi dapat yan maging excuse. Kung kailangang maghanap ng paraan, maghanap para magawa lang yung isang bagay or para ma-hit nyo lang yung goal na sinet nyo. Halimbawa, nagpapatuloy na kayo sa task na pinapagawa sa inyo. Biglang nagbago yung schedule. Sinabi na kinabukasan na kagad yung deadline. Siyempre, may isip mo niyan na, naku, hindi na natin magagawa to kasi nagbago yung schedule. Kinabukasan na kagad. Okay lang naman yon, natural na reaction yan. Pero bilang leader, nakakagawa kayo ng paraan, nakakaisip kayo ng paraan para maging successful pa rin yung pinapagawa sa inyo. Ibig sabihin nito, effective yung strategy or effective yung pamumuno mo sa kanila. Basta ang importante bilang group, mas marami yung mga task na nagagawa nyo at ilan lang yung mga bagay na hindi nyo magawa. Ibig sabihin, nagiging effective yung leader at nagiging effective din yung mga member. At yun yung mga sign na effective kang leader na nasa video na ito. Ngayon, kung natuwa ka sa video na ito at may natutuhan ka, like mo naman. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, mag-subscribe ka na dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa personality development. Yun ay kung interested ka na pag-usapan yung mga ganong content. So yun lang naman, maraming salamat sa panonood at maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito. John Vince Teaching nga pala sa iyong harapan. Bye for now.